Isang batang teenager na hindi sinasadyang maging harem king ng kanyang paaralan. Isang 19 na taong gulang na binata na tinatawag na Howie, na tila normal na estudyante na walang pagnanais para sa anumang bagay, maliban na lamang sa magpatuloy sa kanyang tahimik at nakakabagot na buhay. Hanggang isang araw sa kanyang klase, ang magandang babae sa paaralan na tinatawag na Sia, dahil sa kanyang ama ang inaasahan niyang anak, ngunit itinanggi niyang kahit pakilala siya nito. Nalulungkot siya sa balitang iyon at higit pa roon, nagseselos ang kanyang mga kaklase sa kanya. Kaya't sinusubukan niyang tumakas, ngunit bigla siyang nakatagpo ng mainit na atletikong babae na tinatawag na Tang, na galit na sinasabi sa kanya na nalaman na niya ang nangyari kay Sia. Mukhang sugatan siya at pinangalanan siyang isang heartthrob. Ngunit muli, labis siyang nalilito dahil hindi niya kilala ang babae at hindi pa ito kailanman nakausap dati, kaya't hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Nang makilala niya ang isang pangatlong babae na tinatawag na Lin, na tila isang kaakit-akit na nerd. Sinasabi niyang namimiss siya ng kanyang 2 anak sa bahay. Labis na nalilito siya dahil hindi niya kilala ang mga babaeng ito at higit pa roon, wala siyang sinumang ibang naniniwala sa kanya. Nakatakas siya mula sa sitwasyon at napadpad sa bubong kung saan siya kinumbinsi ng mga estudyante at wala siyang ibang magagawa kundi ang magtalon. Ngunit sa oras na inakala niyang mamamatay na siya, bigla na lang nagpakita ang isang babae na tinatawag na Mi, na isang kupido, at iniligtas siya at ipinaliwanag ang nangyayari. Ilang araw na ang nakararaan, kumain siya ng mga espesyal na tsokolate at ang mga taong kumakain nito ay nagsisimulang magkaroon ng mga huwad na alaala ng pag-ibig, kaya't naiintindihan kung bakit bigla na lang may mga kwento si Howie kasama ang 3 babae. Ipinaliwanag niya na ang tanging paraan upang malutas ang sumpa ay tuparin ang pinakamalalim na nais ng bawat babae. Nagsisimula siya kay Sia, na malungkot dahil naisip niya kung paano siya namatay matapos siyang magtangkang magpakamatay mula sa bubong. Gayunpaman, alam nating lahat ang nangyari. Nagbabalik siya sa kanya upang humingi ng paumanhin at dala siya para magpa-pregnancy test, na bumalik na negatibo. Tuwang-tuwa siya sa resulta. Gayunpaman, sinasabi ni Sia na gagawin niyang lahat para magkaanak sa susunod na pagkakataon, na nag-iwan sa kanya ng lalong pagkabighani. Nagpasya siyang dalhin siya sa bahay, kung saan natuklasan niya ang ilang mga bagay. Sia ay namumuhay mag-isa sa karamihan ng oras sa isang malaking mansyon, dahil ang ama ay palaging abala sa trabaho. Nagkaroon siya ng konting tapang at marahas niyang sinabi sa ama ni Sia sa telepono na nabuntis niya ang kanilang anak. Nang dumating siya, kitang-kita na siya ay isang mayamang at importanteng negosyante. Gayunpaman, hindi ito nagpapatinag at sinabi sa kanya na kahit ilang material na bagay ang maibibigay niya sa kanyang anak, Sia ay sobrang nag-iisa at kailangan niya ang kanyang ama sa kanyang buhay. Napuno ng mga luha ng kasiyahan si Sia matapos makita kung paano ito tumayo laban sa kanyang ama. Nakita natin na siya ay nakumbinsi, na sapat upang tuparin ang pinakamalalim niyang pagnanasa, na nagpapalipad ng mga peking alaala ng pag-ibig na kanyang naranasan. Gayunpaman, kinabukasan, tinanong ni Sia kung paano magde-date sa kanya, na naguguluhan siya dahil inakala niyang nawala na ang mga alaala nito. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni May na ang normal na alaala ay hindi maaaring burahin. Sa makatuwid, ang lahat ng nangyari sa tahanan ni Sia ay hindi niya malilimutan kailanman. Nagtatapos siyang nahuhulog sa pagmamahal sa kanya. Kung paano siya nangangatwiran ngunit sa huli pumapayag sa kanyang date, at bagaman tila't bumababa ang tensyon, bigla na lang lumitaw ang kaibigang si Ayung mula sa kanyang kabataan. Malalaman natin na Sia ay laging obseyado kay Howie, at wala itong kinalaman sa mga chocolates ni Cupid. Hinalikan niya ito sa harap ng lahat, nais niyang malaman ni Sia na si Howie ay kanya. Ang sitwasyon ay nag-iwan kay Sia na nagulat, putla, at nerbyoso. Kaya't kinumpirma niya kay Howie kung itutuloy pa nila ang kanilang date, at ito tinuloy pa rin nila. Habang paakyat sila sa hagdanan, bigla na lamang sumalakay si Tang kay How at sinampal ito ni Ian, sinasabing sila'y maghihiwalay na. Sinabi niya sa kanya na sa ganoong ugali, walang magkakagusto sa kanya, at umalis na siya ng bahay. Lumitaw si May at itinanong sa kanya kung sapat na bang maghiwalay sa mga babae ang solusyon. Sinabi niyang wala siyang alam tungkol sa mga babae, at kapag sinabi ng isang babae na hihiwalayan na kita, ito'y isang babala lamang.
Patuloy pa rin niyang plano na magpatuloy sa date nila ni Sia, at nang dumating ang malaking araw, naging masaya naman ito para sa kanilang dalawa. Bumisita pa sila sa isang anime convention kung saan sila'y nagkita kay Tang muli, at nalaman nila na sa kabila ng malakas niyang imahe, may lihim pala siyang hilig bilang isang cosplay girl at itinatago ito, dahil ayaw niyang mawala ang respeto ng mga tao sa paaralan. Gayunpaman, laging pangarap niyang manalo sa kompetisyon na ginaganap taon-taon, na nangangailangan ng 3 kalahok. Si Sia ay nagsasabi na tutulong sila sa kanya. Paano? Hindi siya gaanong pabor sa ideya, dahil ayaw niyang magdamit babae. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian sa usapin, dahil sila'y pilitin siyang mag-cosplay. Si Kang ay pumunta para magpalit ng damit, ngunit nadiskubre niyang nasira ang kanyang costume sa isang tangka na sirain ito, kaya't Saye napaiyak at umalis. Si Howie ay naghahanap ng paraan upang maisagawa ang kompetisyon, at nang Saye pumunta sa entablado, nagbigay siya ng isang talumpati mula sa kanyang puso tungkol kay Tang. Sinabi niya na hindi na niya kailangang itago ang mga bahagi ng kanyang sarili o bigyan ng importansya ang sinumang nagpupuna sa kanya, at ang tunay na kanyang sarili ay maganda. Si Chang naman ay nahulog mula sa catwalk, at sa makabuluhang pagpasok na ito, sila'y nakapagligtas sa kompetisyon at nanalo. Si Sia ay nagsimulang magkaroon ng pag-aalinlangan dahil sa magandang sandaling ibinahagi ni Howie kay Tang. Gayunpaman, itinago niya ito sa sarili. Si Howie ay malaya pansamantala at ginamit ang pagkakataon na mag-focus sa kanyang pag-aaral. Nais niyang maging pinakamahusay sa klase, gaya noong Saye bata pa. Palaging nagtatalo sila ni Ayong, ngunit si Ayong ay palaging nananalo. Sa hindi bababa sa mataas na paaralan, nagsimula siyang magpatalo para hindi na siya abalahin palagi ni Ayong. Gayunpaman, nais niyang bumalik sa kanyang dating kadalisayan, kaya't nagmungkahi siya ng pastahan kay Tang at sa iba pang mga babae sa sports club. Maaaring hilingin ng nanalo sa natalo na gawin ang anumang bagay nang walang tanong, at ang kondisyon ay isa lamang sa kanila na kailangang makakuha ng mas mataas na marka kaysa sa kanya sa susunod na pagsusulit sa midterm. Si Howie ay labis na tiwala sa kanyang sarili kahit na ibinigay na sa kanila ang malaking pribilehiyo. Siya ay walang tigil na nag-aaral at madalas humingi ng tulong sa kanyang guro. Dito, nakikita natin kung paano naramdaman ni Tang at Sia na sila'y nag-iisa, dahil nais nilang magkaroon ng mas maraming oras na kasama si Howie. Gayunpaman, siya ay nagfo-focus sa kanyang sarili, at sa araw ng pagsusulit, siya ay nanguna sa buong paaralan. Dahil nanalo si Howie sa taya, kailangang sundin ni Tang ang anumang hiling niya. Sinabi niya sa kanya na kailangang isuot niya ang kasuotang parang katulong sa loob ng 2 linggo dahil iniisip niya na ito ay magpapakita ng tunay na pagkatao niya, at sa katunayan, nagdulot ito ng malaking kasiyahan sa kanya, nagtupad sa kanyang pinakamalalim na pagnanasa, at nagtanggal ng sumpa ni Cupid. Gayunpaman, lumitaw ang huling babae na iniisip na, tulad ng nabanggit ko sa simula, ay may 2 anak kay Howie, na sa katunayan ay totoong mga anak, na nilikha ng kanyang mga huwad na alaala kung saan si Howie ay kasama nila. Nagpasya siyang kailangang hanapin ang paraan upang malutas ang sitwasyon kay Lin, kaya't inilalakad siya niya pauwi sa kanilang bahay kung saan nakilala niya ang ina ni Lin. Mukhang mayroon ding mga huwad na alaala siya tungkol sa kanya at galit dahil sa hindi siya bumalik ng ilang araw. Gayunpaman, inanyayahan niya siya sa loob, at nagkakasama silang kumakain. Si Howie ay tumanggap ng tawag mula kay Sia kung saan inialok niya ang isang petsa para sa linggo. Tinanggap niya ito sa huli. Gayunpaman, inalok ni Lin ang maglakad kasama ang mga bata sa parehong araw, at dahil sobrang matalino ni Howie, sa halip na mag-set ng magkaibang araw, pumayag siyang gawin ang parehong plano sa linggo. Labis na nasasabik ang 2 babae sa mga petsa, at nang dumating ang araw, binahagi ni Howie ang kanyang oras. Saye naglaan ng ilang oras sa kanyang bagong pamilya kung saan naglaro siya kasama ang mga bata at dinala sila sa isang theme park. Ngunit hindi nagtagal at kailangan na niyang makipagkita kay Sia, kaya iniwan niya ang kanyang mga anak sa kanilang ina at muling nagkasama sila ni Sia, na may tunay na chemistry. Nagkuha sila ng mga larawan at nagpunta sa parke, at habang naroroon sila, sinubukan ni Sean na mag-propose kay Howie kahit na may halik. Saye nag-iwan sa kanya nang mag-isa nang muling magpakita si Mei.
Si Howie ay labis pa ring naguguluhan kung bakit gusto siya ng magandang babae sa paaralan at iniisip pa rin niyang may kinalaman ito sa mga tsokolate. Gayunpaman, kinumpirma ni May na hindi ito totoo, at ang kanyang kasalukuyang nararamdaman para sa kanya ay totoo. Bumalik si Howie kay Lynn at sa mga bata, nagkasama sila sa hapon at pinakain ang mga ito. Doon, natuklasan natin na may mga issue si Lynn sa kanyang ama na ayaw niyang pag-usapan, kaya't si Howie ay naghahanap ng paraan upang malaman ang katotohanan upang matupad ang kanyang pinakamalalim na pagnanasa at tanggalin ang sumpa. Isang guro mula sa dating paaralan ni Lynn ang nagsabi sa kanya na dati masaya itong bata, at noong dinala siya ng kanyang ama sa paaralan, siya'y napakamaalalahanin. Ngunit bigla na lang, hindi na ito bumalik, at mula noon, siya'y mayroong malungkot na pangungulila. Hinanap ni Howie ang ama ni Lynn kasama ang tulong ng kanyang kapatid, na nagtatrabaho sa pulisya. Nakakuha siya ng ilang numero ng telepono na maaaring kanya, sinubukan niya ang lahat, at ang huling numero ay napatunayan niyang ama ni Lynn, na siyang lumalabas na matagumpay na negosyante. Hinamon ni Howie ang ama ni Lynn sa pag-abandona sa kanyang anak, ngunit lumitaw na hindi ito ang kanyang tunay na ama at tanging kasama lamang niya ang ina ng sandali. Ito'y nag-iiwan kay Howie ng malaking pagkaguluhan. Tinanong niya ang ina tungkol sa sitwasyon, ngunit hindi siya nito sinasagot. Gayunpaman, ibinalita ng mapagtsismis na kapitbahay kay Howie na hindi umano naroroon ang ama ni Weiland. Nalaman niya na may asawa na pala siya noon, isang opisyal na namatay matapos ang kanilang kasal, na siyempre ay nag-iwan sa kanya ng labis na lungkot. Gayunpaman, nakilala niya ang isang negosyante na nagnanais na alagaan sila, ngunit sa loob ng maikling panahon, maraming malalaking di pagkakaunawaan ang nangyari sa kanilang mga pamilya, kaya't nagwakas ang kanilang relasyon, na nag-iwan kay Lynn ng malalim na kalungkutan para sa kanyang ama. Matapos malaman ang lahat ng ito, siya'y labis na nagalit dahil wala siyang magagawa. Subalit matapos mag-isip-isip, sinubukan niyang kumbinsihin ang negosyante na bumalik sa kanilang buhay, ngunit wala ring nangyari sa kanyang pagsusumikap. Siya'y nainis pero napagtanto niyang kailangang magpakalma at magdesisyon na maglaan ng oras kasama si Lynn at ang mga bata sa ngayon. Gayunpaman, biglang naganap ang isang aksidente sa kotse, na nagresulta sa malubhang pinsala, at si Lynn ay dinala sa ospital. Agad itong ipinaabot sa amang nag-ampon, na agad na pumunta sa ospital, at napagtanto na si Lynn ay ligtas at walang sugat, dahil si Howie ang naapektuhan, na walang pag-aatubiling iniligtas si Lynn. Ngunit hindi lahat ay masama, at nakita natin ang pagkikita ng amang tapos sa anak na babae niya, na naglutas sa kanyang pinakamalalim na pagnanasa. Siya'y nasa isang estado ng pangarap kung saan niya inilalabas ang mga bata, dahil sa wakas ay nabasag na ang sumpa. At nang siya'y magising, si Lynn ay kasama niya. Kaya sa huli, natupad niya ang mga nais ng unang tatlong babae. Sapagkat ang hindi mo alam ay may tatlong iba pang babae na sumubok din ng tsokolate. Ngunit yan ay para sa isa pang panahon. Sa ngayon, lahat sila ay nagwakas na masaya, at tayo ay iniwan na may isang babaeng sumisigaw ng pangalan ng pangunahing tauhan, na nagpapahiwatig kung ano ang darating.